Pag-usapan natin ng totoo, paano ba talaga tayo sumasaya? Hinahabol natin yan sa promotions, bagong gadgets o sa dami ng likes sa social media, pero parang laging nakakalusot ang kaligayahan. Tinitingnan natin ang kaligayahan na parang isang destinasyon, sasaya ako kapag. Pero paano kung hindi ito lugar na pupuntahan, kundi isang bagay na dala-dala mo? Ang kaligayahan ay matatagpuan sa maliliit, pang-araw-araw na sandali, isang mainit na tasa ng kape, isang nakitang 20 ang tuwa ng aso mo. Ang maliliit na kagalakan na ito ang mga pixels ng isang masayang buhay. Kaya kalimutan na natin ang mga treasure map at imposibleng quests. Maghahanap tayo ng mga simple at praktikal na paraan para mapalakas ang kaligayahan. Hindi kailangan ng malaking pagbabago sa buhay. Handa na? Tara na! Simulan natin sa pasasalamat. Sa bawat araw na lumilipas, napakaraming bagay ang nangyayari, mabuti man o hindi. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang simpleng bagay na kayang magbago ng takbo ng ating araw, ang pagsasabi ng salamat po. Ang pagsasabi ng thank you o salamat po ay mas malakas kaysa iniisip mo. Hindi lang ito basta salita. Ito ay isang kilos na nagpapakita ng respeto, pagmamahal at pagkilala sa kabutihan ng iba. Ang pasasalamat ay naglilipat ng iyong focus mula sa kung ano ang kulang, patungo sa kung ano ang naroon na. Kapag natutunan mong pahalagahan ang maliliit na bagay, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam. Subukan ito. Pasalamatan ang iyong kama, ang iyong bubong, ang mga bagay na madalas nating hindi napapansin pero nagbibigay ng ginhawa at proteksyon araw-araw. Ang iyong kape sa umaga, isang simpleng ritual na nagbibigay ng lakas at sigla. Minsan, ang mga ganitong sandali ang nagpaparamdam sa atin na buhay tayo at may pag-asa. Hindi ito tungkol sa mga bagay, ito ay tungkol sa pagtuturo sa iyong utak na makita ang magagandang bagay. Ang pasasalamat ay parang salamin na nagpapalinaw ng ating pananaw sa mundo. Kahit sa masamang araw, isang maliit na kabaitan o isang ngiti ay maaaring magpagaan ng iyong pakiramdam. Minsan, ang simpleng salamat po ay sapat na para magbigay liwanag sa madilim na sandali. Narito ang isang hamon, magsimula ng gratitude journal. Hindi mo kailangang maging magaling magsulat. Sapat na ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman. Bawat gabi, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo, malaki man o maliit. Maaring ito ay isang tawag mula sa kaibigan, isang masarap na pagkain, o simpleng katahimikan ng gabi. Binabago nito ang iyong utak para maghanap ng positibo. Unti-unti, mas mapapansin mo ang magagandang bagay sa paligid mo kahit sa gitna ng pagsubok. Sa paglipas ng panahon, makikita mo ang kagalakan sa maliliit na bagay. Ang mga simpleng sandali ay nagiging espesyal kapag pinili mong magpasalamat. Ang pasasalamat ay isang ehersisyo para sa iyong mga kalamnan ng kaligayahan. Habang paulit-ulit mo itong ginagawa, mas nagiging natural ang pagiging masaya at kontento. Kung mas magpa-practice ka, mas magiging malakas ang iyong pakiramdam ng kagalakan. Subukan mo mamaya, magpasalamat ka at damhin ang magic ng isang simpleng salamat po. Sa huli, ang pasasalamat ay hindi lang para sa iba, kundi pa rin sa sarili mo. Susunod, igalaw ang iyong katawan. Hindi mo kailangan ng gym membership, sumayaw ka lang, maglakad o magunat. Ang paggalaw ay naglalabas ng endorphins, ang natural na happy chemicals ng iyong katawan. Ang 5 minutong dance party sa iyong kusina ay maaring magpabago ng iyong mood. Ginagawa ko yan sa trabaho, minsan sumasali ang mga tao at nakakabawas ito ng tensyon. Maging ito ay paglalakad, yoga o isang solo dance party, ischedule mo ito tulad ng anumang mahalagang meeting. Ang paggalaw ng iyong katawan ay mahalagang maintenance para sa iyong kaligayahan. Hanapin ang iyong masayang galaw at gawin itong pang-araw-araw na ugali. Sumayaw ka na parang walang nanonood o parang lahat ay nanonood, pero wala kang pakialam. Pag-usapan natin ang pagkain. Ang pagkain ay hindi lang basta pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na nagbibigay saya, lakas at koneksyon sa mga taong mahalaga sa atin. Sa halip na mag-obsess sa diets o magbilang ng calories, subukan nating tingnan ang pagkain bilang pinagmulan ng kagalakan, pagmamahalan at pagkakaibigan. Ang bawat pagkain ay pagkakataon para mag-bonding, magbahagi ng kwento at magtawanan kasama ang pamilya at mga kaibigan. Tandaan, ang kinakain mo ay may direktang epekto sa iyong mood at enerhiya. Ang madalas na pagkain ng junk food ay maaring magpabigat ng pakiramdam, magdulot ng pagod, at minsan ay magpababa ng iyong sigla.
Sa kabilang banda, ang balanseng pagkain na puno ng prutas, gulay at protina ay nagpapagaan ng katawan at nagpapasaya ng isip. Sa maraming kultura, ang pagbabahagi ng pagkain ay isang gawa ng pagmamahal at komunidad. Ang simpleng pagsasalo ng pagkain ay nagpapalalim ng ugnayan at nagpaparamdam ng belongingness. Ang pagluluto ay hindi lang gawain, ito ay isang mindful at creative na proseso. Kapag niluluto mo ang iyong pagkain, mas na-appreciate mo ang bawat sangkap at effort na inilalagay mo rito. Subukan mong gawing masaya at makabuluhan ang bawat luto. Magdagdag ng mas maraming kulay sa iyong plato, ibig sabihin mas maraming gulay at prutas. Uminom ng sapat na tubig at gawing exciting ang bawat pagkain sa pamamagitan ng pagtikim ng iba't ibang putahe. Magplano ng kainan kasama ang mga kaibigan, subukan ang bagong recipe, o umupo lang at i-enjoy ang iyong pagkain ng walang distractions. Bigyan ng oras ang bawat subo at namnamin ang bawat lasa. Tratuhin ang mga pagkain bilang maliliit na selebrasyon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi kahit sa ordinaryong araw. Ang bawat meal ay pwedeng gawing espesyal. Kapag inalagaan mo ang iyong tiyan, mas gaganda ang pakiramdam mo. Mas energized, mas focused, at mas masaya ka sa araw-araw. Ang pagkain ay hindi lang panggatong. Ito ay kaligayahan, inspirasyon, at pagmamahal sa isang plato. Kumain ng maayos, guminhawa ang pakiramdam, at alalahanin, ang iyong tummy ay iyong kabady sa mas masigla at mas masayang buhay. Ang pagtulog ay hindi kahinaan. Ito ay isang superpower. At ang mga pagidlip, ang mga ito ay strategic reboots para sa iyong utak. Kapag pagod ka, lahat ay parang mas mahirap. Ang isang maikling pagidlip ay maaring mag-reset ng iyong mood at magpalakas ng iyong enerhiya. Kahit ang 20-minutong power nap ay scientifically proven na nakakatulong. Maraming kultura ang yumayakap sa pahinga sa tanghali sa isang dahilan, gumagana ito. Unahin ang pagtulog, gumawa ng nakaka-relax na bedtime routine, at huwag mag-guilty sa pagidlip. Ang pahinga ay isang investment sa iyong kaligayahan. Sa susunod na pagod ka, laktawan ng doom scrolling at matulog, magigising ka na handa ng ngumiti muli. Tayo ay mga social creatures. Mahalaga ang koneksyon para sa kaligayahan. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming kakilala, kundi sa pagbuo ng malalim at tunay na ugnayan. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay nagbibigay ng kulay at saysay sa ating araw-araw na buhay. Hindi kailangang malaki ang iyong tribo. Ito ay tungkol sa kalidad, hindi sa dami. Minsan, sapat ng isa o dalawang taong tunay na nagmamalasakit at nakakaintindi sa iyo. Sila ang mga taong handang makinig at sumuporta kahit sa mga simpleng bagay. Sila ang mga taong nagdiriwang ng iyong mga tagumpay at sumusuporta sa iyo sa mahihirap na panahon. Sa bawat tagumpay, sila ang unang bumabati. Sa bawat pagsubok, sila ang unang yumayakap at nagbibigay lakas. Alagaan ang mga koneksyon na ito, magpadala ng text, tumawag, magplano ng coffee date. Kahit abala tayo, mahalagang iparamdam na mahalaga sila sa atin. Minsan, isang simpleng mensahe lang ay sapat na para magpasaya ng araw ng isang kaibigan. Sa kulturang Pilipino, ang komunidad ay lahat. Dito natin natutunan ang halaga ng bayanihan, pagtutulungan, at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang ating pamilya at mga kaibigan ay nagsisilbing sandigan sa bawat yugto ng ating buhay. Ang ibinahaging kagalakan ay doble at ang mga problema ay nababawasan. Kapag may kasama kang tumawa at umiyak, mas magaan ang bawat hamon at mas masarap ang bawat tagumpay. Huwag mong hayaan na ang masyado akong abala ang iyong dahilan. Ang oras na inilaan mo sa mga mahal mo ay isang investment sa iyong sariling kaligayahan at mental health. Magpakita ka para sa iyong mga tao at hayaan silang magpakita para sa iyo. Ang presensya mo ay mahalaga, hindi kailangang perpekto, basta totoo at bukal sa loob. Ang kaligayahan ay nagpaparami kapag ito ay binahagi. Ang bawat kwento, tagumpay at pangarap ay mas nagiging makabuluhan kapag may kasama kang nagdiriwang. Hanapin ang iyong tribo, mahalin sila ng buong puso at huwag silang pakawalan. Sila ang iyong lakas, inspirasyon at tahanan sa gitna ng magulong mundo. Ang koneksyon ay ang pundasyon ng isang masayang buhay. Sa dulo ng araw, ang tunay na yaman ay ang mga taong minahal at nagmahal sa atin pabalik. Ang ating mga telepono ay kahanga-hanga, ngunit maaari rin nilang ubusin ang ating kagalakan. Ang social media ay isang highlight reel, hindi totoong buhay. Ang paghahambing ay nagnanakaw ng kaligayahan. Subukang mag-unplug, walang telepono sa hapunan, o mag-schedule ng unplugged hours. Gamitin ang oras na iyon para magbasa,
makipag-usap o maging present lang. Magsimula sa maliit, iwanan ng iyong telepono sa ibang silid sa gabi o maglakad nang wala ito. Pansinin kung gaano karami ang nakikita at nararamdaman mo. Ang pagbibigay ng pahintulot sa iyong sarili na mag-unplug ay self-care. Bawiin iyong atensyahan. Kailan ang huli mong totoong, nakakatawang tawa na masakit ang tiyan? Ang tawa ay instant happiness medicine, libre at walang side effects. Binabawasan nito ang stress, naglalabas ng endorphins at nagkonekta sa atin. Seryoso ang buhay, kaya hanapin ang nagpapawa sa iyo, isang nakakatawang palabas, isang nakakatawang kaibigan, isang viral cat video. Gumawa ng first aid kit sa tawa para sa mahirap na araw. Magbahagi ng biro, manood ng comedy, o tumawa lang sa iyong sarili. Ang tawa ay isang conscious choice at isang survival tactic. Gawin itong isang non-negotiable na bahagi ng iyong araw. Habulin ang kaligayahan sa isang magandang tawa. Narito ang sikreto. Ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain. Ito ay nabubuo mula sa maliliit, conscious na pagpipilian, pasasalamat, paggalaw, masarap na pagkain, pahinga, koneksyon, pag-unplug at tawa. Hindi mo kailangan gawin ito ng perpekto. May mga araw na mahirap at okay lang yan. Isipin ang mga ito bilang mga tools sa iyong happiness toolkit. Gamitin ang kailangan mo kung kailan mo kailangan. Mas kontrolado mo ang iyong kagalakan kaysa sa iniisip mo. Ang kaligayahan ay isang DIY project at ikaw ang arkitekto. Simulan ang pagbuo ang iyong masayang buhay na ngayon.